Mabigat ang pakiramdam ni Cassie nang magising siyang kinabukasan. Napuyat siya sa hindi inaasahang pagkikita uli nila ni Caspian nang nagdaang gabi. Muntik na siyang halikan ito. Buong gabing binulabog siya ng mga tawag at text ni Archie at ng iba pang mga kasama nila. Bakit hindi? Bigla na lang siyang umalis na galit at hindi na nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Nagalit and at the same time ay nagulat siya sa pagtatangka ni Caspian na halikan siya. May asawa na ito pero kung umasta ito ay parang sila pa rin. Ganun na ba kababa ang tingin ito sa kanya? Sa tingin ba nito ay ganun siya kabaliw rito para pumayag siyang maging kabit nito? Paano ito magagawang paktak sila ng babaeng 5 taon na itong pinakasalan? Napaungol siya nang maalala kung paano inilapit ni Caspian ang mukha nito sa kanyang mukha. Muntik na siyang magpakababa at magpaubaya sa halik nito. Mabuti na lang at agad siyang nagising mula sa kahibangan niya. Nasasaktan siya sa isipin ganun pa rin ang epekto ni Caspian sa kanya. After 5 years of separation, he could still make her lose her senses. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil ganun pa rin ang damdamin niya para dito, sa kabila ng ginawa nitong panloloko at pagtataksil sa kanya. Nasasaktan din siya sa isiping unfaithful pala si Caspian na naging kasintahan niya doon. Ang akala niya ay kilala na niya ito, hindi niya matanggap na isang peking Caspian pala ang minahal niya. Nagpasya na lamang siyang bumangon at maligo. Baka sakaling kapag naging presko na ang pakiramdam niya, ay maging presko na rin ang isip niya. Kailangan niyang magpakatatag upang magawa iyon. Kailangan niyang alisin sa kanyang isip ang mga bagay na nagpapahina sa kanya. Pagkatapos maligo at magpalit ng damit ay kumatok ang katulong nila sa kwarto niya. Ipinaalam nito na mayroon siyang bisita. Agad siyang naalarma sa narinig. Sino? Kilala mo ba? Tanong niya rito. Mukhang pamilyar yung itsura ate. Nakalimutan ko na nga lang ang pangalan niya. Pamilyar. Matangkad ba? Opo ate. Ang gwapo niya nga eh. Mukhang aakyat po siya ng ligaw sa inyo. May dala po kasi siyang mga bulaklak. Lihim siyang nataranta. Kung si Caspian ang tinutukoy nito, hindi niya alam kung paano haharapin ng lalaki. Marahil ay hihingi ito ng tawad sa ginawang kapangasan sa kanya nang nagdaang gabi. Sige sabihin mong bababa na ako. Tumango ang katulong at umalis na. Ilang beses muna siyang napa-exhale bago nagpa siyang bumaba na. Hindi niya maktukoy kung relief o disappointment ang naramdaman niya nang makita kung sino ang bisita niya. Si Steven. Good morning. Nakangiting bati niya sa kanya. Pilit nang ngiti ang ginanti niya rito. Good morning. Anong sadya mo? Matagal na itong hindi bumibitis sa bahay niya mula nang sabihin niya rito na ayaw niya itong makita dahil naaalala niya si Caspian rito. Pero paminsan-minsan ay dumadaan ito sa opisina nila. Medyo matagal na rin kasi kitang hindi nabibisita. Anito saka inabot sa kanya ang dala nitong mga bulaklak. Umupo siya sa tapat nito at baliwalang inilapag ang mga bulaklak sa tabi niya. She didn't want to be harsh, but she didn't want to give him false hopes either. Mabuti nang habang maaga ay malaman itong wala itong inaasahan sa kanya. Narinig kong nagkita kayo kagabi ni Caspian. Anito? May pakpakang balita. May tainga ang loob pa. Oo, it wasn't a very nice encounter. May sinabi ba siya sa'yo? Wala, I really don't want to talk about it. She said in a tone that would make him get the message that he shouldn't provoke her while she was yet being nice to him. Si Caspian ang huling tao na gusto niyang pag-usapan ng mga sandaling iyon. Nag-aalala lang ako sa'yo. May ginawa ba siya sa... Wala siyang ginawa, pero may tinangka siyang gawin. Naiinis na putol niya sa iba pang sasabihin nito. Lalong naging malinaw ang nabakas niyang pagkaalarma sa mukha nito. Anong ginawa niya? Steven, hindi mo na problema yun. May sinabi ba siya sa'yo? Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng lalaking yun. Umalik siya rito para lokohin ka ulit. Nakakunot noong bumaling siya rito. Anong sinabi mo? Wala siyang business dito sa Pilipinas, pero nandito uli siya para guluhin ka. May plano siyang lokohin ka ulit. Kaya kung ano man ang sinabi niya sa'yo nung nagkita kayo, huwag kang maniniwala. Bakit? Kailangan ba may business siya sa Pilipinas para lang maisipan niyang bumalik? Naiinis nang sabi niya rito, ano ba ang tingin nito sa kanya? Hindi siya ganun kay stupido para muling magpaloko kay Caspian. One mistake could give her a lifetime worth of lesson. At saka ganun na ba talaga kasama si Caspian? Nagsayang ng pamasahe pa upo para lamang siya ipaglaruan. Nag-aalala lang ako sa iyo, Cassie. Hindi mo kailangang mag-alala, Steven. Hindi kita yaya. Gusto niyang idugdong pero sinarili na lamang niya iyon. Dapat ka pa rin umiwas sa kanya. Hindi natin alam kung anong binabalak niya sa'yo. Marahas siyang bumuntong hininga. Mabuti lang at may respeto pa siyang natitira para dito.
Kung hindi ay baka kanina pa na ito pinalaya sa harap niya. Iyon nga ang ginagawa ko, Steven. Sabi na lang niya. Kaunting pagtitimpi pa. Sino ba naman ang nadisgrasya ang gusto pang balikan ng lugar kung saan siya nadisgrasya? Things, places, and people could bring back memories, and those memories could hurt far from what anyone ever knew. Pwede ba ibang bagay na lang pag-usapan natin? Sabi niya kapag kuwan. Tumango ito. May gagawin ka ba mamayang gabi? Gusto sana kitang yayain kumain sa labas. Nag-isip muna siya ng maaari niyang idahilan, pero hindi pa man siya nakakaisip ay nabasa nito ang isip niya. Mukhang abala ka sa paghahanap ng dahilan para mahindian ako. Malungkot na sabi nito. Steven, kahit sa simula ay alam mong wala kang aasahan sa akin. Kung ganun, si Caspian pa rin ba? Walang kinalaman si Caspian dito. Talagang hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. 5 taon ako naghihintay sa iyo, Cassie. Wala ba talaga akong puwang kahit kaunti dyan sa puso mo? She suddenly felt sorry for him. Wala. Buong katapatan na sagot niya rito. Hindi mo dapat sayangin ang oras mo sa akin, Steven. Hindi lang naman ako ang babaeng natitira dito sa mundo. Maraming mga babae dyan na mas nararapat sa iyo at nakahihigit sa akin. Maraming ang babae pero ikaw ang mahal ko, Cassie. Masatasaktan ka lang kung patuloy kang aasa sa akin. Sumeryoso ang anyo nito. Masyado nang malayo ang narating ko at marami na akong nagawa para lang mabaling sa akin ang damdamin mo, kaya hindi ako titigil. Mas makabubuti sa iyo kung huwag ka nang magpapakita sa akin. Iyon ang pinakamadaling solusyong naisip niya para makamubo na ito sa kanya. Hindi gaano naging epektibo yun sa sitwasyon niya, ngunit maaaring maging epektibo yun sa sitwasyon nito. Hindi ko kaya. Kayanin mo. Tumayo na siya at sinilauri rito. Ang bigay nitong mga bulaklak. Pwede mo nang simulan ngayon. Para din naman ito sa iyo. Sabi niya at tinalikuran na ito. Pabagsak na humiga si Steven sa kama. Labis siyang nasaktan sa panre-reject ni Cassie sa damdamin niya para dito. Sa sakit at sama ng loob niya, itinapon niya kanina sa danang mga bulaklak na binili niya para dito. Hindi niya ito magawang alisin sa puso at isipan niya. Mahal na mahal niya ito. Noon ang tanging hinahangad niya yung makuhang pagmamahal ng kanyang ama. Magkaiba ang ina nila ni Caspian. Ang kanyang ina ang unang naging asawa ng ama nila. Arranged marriage ang namagitan sa mga magulang niya. Ang kanyang ina lamang nagmamahal sa kanilang ama. His mother tried every means just to be loved by his father. Ganon din ang ginawa niya para lang makuha ang pagmamahal ng kanyang ama. Dahil kailanman ay hindi niya naramdaman na mahalaga siya sa kanyang ama. Namatay ang kanyang ina noong 10 taong gulang pa lamang siya. Noon din niya nalaman na may kabit ang ama niya at may kapatid pala siya sa labas, si Caspian. Ang ina ni Caspian ay nobya ng ama nila noong binata pa ito. Namilitang maghiwalay ang mga ito dahil sa sapilitang pagpapakasal ng kanyang ama at ina. Pero kahit kasal na ang kanyang ama at ina ay patuloy pa rin ang lihim na ugnayan ng ina ni Caspian at ng kanyang ama. Si Caspian ang naging bunga ng mga ito. Halos hindi pa man nakakapagbabang luksa ang ama niya sa kanyang ina, ay pinakasalan agad nito ang ina ni Caspian. Lalong umigting ang pagnanais niyang makuha ang pagmamahal ng kanyang ama nang makita niya kung gaano ito pinapaboran si Caspian kaysa sa kanya. He tried to be best in everything. Still his father's eyes were only for Caspian. Doon nagsimula ang galit niya para sa half-brother niya. Then Cassie came into the picture. Ito ang kauna-unahang babaeng minahal niya at nakapag-alis ng obsesyon niya na makuha ang atensyon ng kanyang ama. Mula noon sa babae na natutok ang paningin niya, he did his best to gain her love, but all were futile. Mabait si Cassie. Simple lamang ito pero yun ang higit na naka-attract sa kanya. Labis na ligaya ang dulot nito sa puso niya. Makita pa lamang niya ito. He was so in love with her. Nang sa wakas ay magkaroon siya ng lakas ng loob para aminin dito. Ang nararamdaman niya ay huli na ang lahat. Gumuho ang mundo niya nang malaman niyang girlfriend na ito ni Caspian. Why did it always have to be Caspian? Sa atensyon ng kanilang ama, sa pag-ibig ni Cassie, bakit kailangan kay Caspian lahat mapunta? Ano ba ang kasalanan niya at masyado siyang pinagkaita ng tadhana? Hindi ba nilang sana hindi niya nakuha ang pagmamahal ng kanilang ama? Basta makuha lang sana niya ang pagmamahal ni Cassie. Ngunit paano nga naman niya makukuha ang pagmamahal ng dalaga kung si Caspian ang mahal nito? Hadlang talaga si Caspian sa kaligayahan niya. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya bumuo ng plano para mawala ito sa landas niya. Naisip niya na kailangang masira ito sa paningin ni Cassie nang sa ganun ay masolo niya ang dalaga. That was why he devised the most perfect plan. Pero anong panlulumo niyang bigo pa rin siya. Hindi niya alam kung paano nakabalik ng bansa ang Caspian na iyon. Pagkatapos ng isang magulong linggo ay balik trabaho ulit si Cassie. Sa pagkakataong siya ang naatasang maging tour guide
ng mga turista papunta ng Bohol. Noon pa mang bata, siya ay mahilig na siyang maggala. Natutuwa siya kapag nakakapunta siya sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. May pagka-adventurous siya. Umakyat siya sa bus at ngayita ng mga turistang sakay. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago po tayo mamasyal, kakain muna tayo para may energy tayo. Pamilyar po ba kayo sa Lubok Floating Restaurants? Nagsitango ang ilan sa mga turista. Ngumiti siya ng matamis. Sa isang bangka po tayo kakain ngayon kung saan ay matitikman ninyo ang iba't ibang klaseng lutong Pinoy. At habang kumakain tayo ay may manghaharana sa atin, kaya mas gaganahan tayong kumain. Hindi lang po tayo sa pagkain mabubusog, kundi pati na rin sa mga gandang tanawin na makikita ninyo maya-maya lang. Oh, akala ko nakaalis na kayo. Umahangos na sabi ng isang lalaki habang umakyat sa bus. Napanganga siya sa gulat ng makilala ito, si Caspian. Pero nang makabawi siya ay tinaasan niya ito ng isang kilay, maling basang napasukan mo. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis na wala ay tinutok sa siya. Ito ang bus ko. Sinasagad nito ang pasensya niya. Bumaba ka. Kahit may mga kanting upuan dito, ang mga nagpa-reserve lang pwedeng sumama sa tour na ito. Nagpa-reserve nga ako. Tingnan mo pa dyan sa list mo. Nakita din niya ang listahan kaya sigurado siyang wala ito. Wala ka sa lista. Baba. Walang pasabing kinuha nito ang listahan mula sa kanya. Si Howard S. It means Caspian Howard. Anito habang nakaturo sa pangalan niya. Namilog ang mga mata niya. Sinadya mong palitan ang pangalan mo. Mamili ng ilog bago sumagot. You shouldn't shout at your client, Miss Malbar. Anito kapag kuwan ay naghanap na ito ng mauupuan. Nakita niyang umupo ito sa likuran ng bangko. Nagtagi sa mga bagang niya. Nananadya ba ito? She expected the tour to be retreat. Now it seems to be a torture trip. Hanggang kailan ba siya planong pahirapan ito? Sayang naman, hindi nakasama ang asawa mo. You're the same old you. You're still not good at lying. Lying? Huwag ka na kasing magsinungaling. Aminin mo na lang na walang pagsidla ng kaligayahan mo dahil nandito ako at kasama mo. Napamaang siya. You're still the same you also. Para pa rin tornado ang lakas ng pagiging mahangin mo. Naiinis na sabi niya rito. Pinindot nito ang ilong niya. Ang cute mo pa rin kapag naiinis. The sudden gesture took her back. Iyon ang nakagawian nitong gawin nun sa kanya nang pindutin ang ilong niya. She didn't expect the punch of pain she felt at the memory. Pinili niyang ignorahin na lamang ito at umupo na siya. Maya-maya pa ay narating na nila ang Lubok River. Sa buong biyahe hanggang sa pagkain nila sa floating restaurant, ay pilit niyang inignora ang presensya ni Caspian. Nang masiguro niyang nakapasto na ng maayos ang mga turista, ay saka pa lang siya kumain. At talagang nananadya pa si Caspian at lumapit pa sa mesa niya. Tinedma na lang niya ito. Kumusta? Nakangiting sabi nito. Aba, may gana pa ang bruho na magtanong pagkatapos ng pagtatangka niyang humalik. Wala na ba talaga ito ni isang buto ng kahihiyan sa katawan? Inignora niya ito. O hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka pa rin kumakain ng atay. Anito nang mapansin ang plato niya. Pakialam mo, mahinang sabi niya. Ha? Wala ang sabi ko, gwapo ka sana kaya lang bingi ka. Salamat, nasisiyang sabi nito. Nakakaloka na nakakaasar. Natigil lang ang pag-oosyoso nito sa kanya nang kumanta ang isang matandang lalaki sa gitna ng bangka habang sinasabayan niya ng pagtugtog ng gitara. Nakita niya kung paano nasisiyang sumabay si Caspian sa pagkanta. He really loves singing. Lihim niya itong pinanood. Nang matapos kumanta ang matanda ay biglang tumayo si Caspian at lumapit sa huli. Bumulong ito sa matanda at kapag kuwan ay nakangiting pinahiram ng huli ang gitara dito. Tumingin ito sa gawin niya kaya agad niyang ibinalik ang atensyon sa pagkain. Maya-maya pa ay naririnig na niya ang intro ng gitara. Muntik na siyang mabulunan nang magsimulang pumailan lang ang malabyos na tinig ni Caspian. Nagsipalakpakan ng mga sakay ng bangka. Hindi na niya napigilang tumingin kay Caspian. He looked at her with those sad-haunted eyes. Hindi niya may paliwanag ang nararamdamang sakit at pamimigat ng dibdib. Naghiyawan ng mga manonood. Nakangiting ibinalik ni Caspian ang gitara sa matanda at saka tumingin ulit sa kanya. Hindi niya magawang iiwas ang tingin dito. She didn't want to expect anything, but the song seemed to reach out to her. Nalilito siya sa kanyang damdamin. Gusto niyang umasa na muling mabubuo ang relasyon nila, pero para ano pa? May asawa na ito. Masakit sa kanya ang ginawa nito. Umalik ito sa pagkakaupo sa harap niya. Ibinaling naman niya ang tingin sa pagkain. Kapwa sila tahimik, nagpapakiramdaman. Pinilit niyang sumubo kahit nahihirapan siyang lunukin ng pagkain. Tila may malaking bikig sa lalamunan niya na hindi niya mawari. A lot of questions were twirling in her mind. Bakit iyon ang kinanta ito?
May ibig ba itong parating sa kanya? This was an ultimate torture. Nagpatuloy ang bangka sa paglalayag hanggang sa makarating sila sa sunod na destinasyon ng kanilang tour, sa lugar saan makikita ang mga tarsier. Huminga siya ng malalim bago tumayo at ngitian ang mga turista. Ang susunod po na pupunta natin ay ang mga tarsier. Ang mga tarsier po ay ang mga tinaguriang pinakamaliit na primate sa buong mundo. Natutulog sila sa umaga at gising naman sa gabi. Ang mga mata po nila ay mas malaki pa kaysa sa utak nila. Sumunod po kayo sa akin. Aniya at igniya ang mga turista sa lugar kung saan makikita ang mga tarsier. Halata ang pagkawili at pagkamanhaan ng mga ito nang makita ang mga naturang hayop. Ang mga tarsier po ay suicidal. Hindi po sila pwedeng gawing pet. Dito po sa bola ay hinahayaan lang ang mga tarsier. Kapag hinahuli po kasi sila ay nagpapakamatay sila o kung hindi man inuuntog nila ang ulo sa mga sanga ng kahoy. Ilan sa mga turistang nagsimulang kuhanan ng litrato ang mga tarsiers. Aliw na uli ang mga ito habang pinagmamasdan ng mga naturang hayop. Lumapit si Caspian sa kanya. Ang cute ng mga tarsier. Tumango siya bilang sagot. Teka dyan ka lang. Lumapit ito sa isang ginang. Ma'am, pwede po bang makisuyo? Pakikuhanan mo naman kami ng picture nitong kasama ko. Magpuprosesta sana siya pero hinila na ng binata ang braso niya. Isang picture lang, hindi ka naman mamamatay. Napilitan siyang ngumiti habang kinukuhanan sila ng picture ng ginang. Salamat po, sabi ni Caspian sa ginang pagkatapos silang kuhanan ng picture. Walang anuman iyo, sana magtagal kayo ng nobya mo. Nakangiting sabi nito saka tumingin sa kanya. Sana nga po, sabi naman ni Caspian at saka nakangiting tumingin sa kanya. Hindi niya ikinatuwa iyon. Hinintay muna na yung makalis ang ginang bago niya pinagsabihan ng lalaki. Huwag mo na uli sasabihin sa sino man ang nobya mo ako. Galit na sabi ni Rito. Sumeryoso iso. Tiningnan si Rito sa mga mata. Totoo ang sinabi ko. Hindi ko maalalang naghiwalay tayo. Napamang siya sa sinabi nito. Hindi ko lubos maisip na ganyan pala kakapalang pagmumukha mo. Paano mo nagagawang pagtak sila ng asawa mo? Talaga bang ganyan ka nakasama? Hindi ka makontento sa isang babae lang? Galit na hinablot nito ang braso niya. Naaalala ko pang sinabi ko sa iyo magtiwala ka sa akin. Nagtiwala nga ako sa iyo, pero anong ginawa ko? Niloko mo lang ako. Sinayang mong tinuwala ako sa iyo. Ipiniksi niya ang brasong hawak-hawak nito. Listen to me. Maring sabi nito. Hindi ako makikinig sa kung anong sasabihin mo. Matigas na sabi niya rito. I would change anything you think about me. I don't care. Pwede ba layuan mo na ako? Tigilan mo na ang paglalaro sa damdamin ko. Nasaktan mo na ako, tama na. Hindi ko kailanman planong saktan ng babaeng mahal ko. Kagat siyang napalingon dito. Habang tinitingnan nito ay naghahalo ang sakit at galit sa puso niya. Ibang klase rin naman ang pagmamahal mo, ano? Kasi please, bigyan mo naman ako ng chance na magpaliwanag. Muli nitong tinangkang hawakan ng braso niya. Ngunit agad niyang iniiwas yun. Huwag ka na uling lalapit sa akin. Layuan mo na ako, parang awa mo na. Lumarawan ang sakit sa mga mata nito. Kung hindi lang sa ginawa nitong paninakit sa damdamin niya, ay maniniwala siyang hindi siya nito magagawang saktan. She had to remind herself that this man would only give her another heartbreak. More than that what he was giving to her now. Hindi yan ang totoong nararamdaman mo. I know you still feel the same way for me. Noon na yun, Caspian. Pero nung saktan mo ako, ang pagmamahal, pagpapahalaga at respeto ko sa'yo ay natabunan na nang makita kitang ikinakasal sa iba. Wala nang masasakit pa sa makitang ikinakasal sa iba ang taong mahal mo. Mukhang pait na sabi niya rito. Pagkatapos ay iniwan na niya ito. She left before her heart would totally break into pieces before him.